Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta na po ang ating mga lolo at lola? Alam ba ninyo na ang pensyon ay hindi lamang isang bulto ng pera na natatanggap nyo bawat buwan? Ito'y ang resulta ng maraming taon niyong pagsisikap at ngayon panahon na para makamit ninyo ang bunga nito. Pero nasasabit ba kayo kapag naririnig ninyo ang salitang Universal Social Pension Hike? Marami sa atin ang nalilito kung paano ba talaga gumagana ang sistema ng pensyon at higit sa lahat paano natin ito mapapalakas pa. Ang totoo, maaring kulang ang inyong natatanggap ngayon para sa inyong pang-araw-araw na gastusin. Kaya naman dito sa video na ito, aalamin natin ang lahat tungkol sa Universal Social Pension Hike at kung paano ito makakatulong sa inyo. Alam ba ninyo na sa bawat 100 na dinadagdag sa pension, malaki ang epekto nito sa buhay ng isang senior citizen? Maliban sa pagbili ng gamot, makakabili rin kayo ng mas masustansyang pagkain at maaari ring makatulong sa mga gastusin sa bahay. Isang matandang kapitbahay ko noon, si Mang Jose, nagsimula sa ima lamang ang pensyon pero nang tumaas ito, nakabili siya ng sarili niyang maliit na tindahan. Ngayon may kaunting kita na siya bawat araw. Salamat sa tamang paggamit ng kanyang pensyon. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo kung paano gumagana ang sistema ng pensyon. Bakit kailangan nating suportahan ang Universal Social Pension Hike at mga praktikal na paraan para mapakinabangan nyo ng husto ang inyong benepisyo. Magiging madali at simple ang aking paliwanag para maunawaan ng lahat. Kung gusto ninyong matuto pa, i-like ninyo ang video na ito. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang financial tips para sa mga senior at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang din sa kaalamang ito. Sama-sama nating pagandahin ang buhay ng ating mga nakatatanda. Kayo ay may karapatan sa magandang pamumuhay sa pagtanda, kaya alamin natin ngayon kung paano ninyo ito makakamit. Salamat sa patuloy na panonood. Ngayon, talakayin natin ng mas malalim ang tungkol sa Universal Social Pension Hike at kung bakit ito napakahalaga para sa ating mga nakatatanda. Isipin nyo na ang pensyon ay parang isang kahon ng kayamanan na inyong pinapuno habang kayo ay nagtatrabaho. Sa bawat sweldo na inyong natatanggap, may maliit na halaga na inilalaan para sa hinaharap ninyo. Ito ang tinatawag nating kontribusyon sa raraya o SIS. Pagdating ng panahon na kayo ay magretiro na, bubungkalin nyo ang kahong ito at dito ninyo kukunin ang inyong ikabubuhay. Dito sa Pilipinas, meron tayong dalawang pangunahing sistema ng pensyon. Ang pribadong sektor na pinamumunuan ng SS Security System at ang publikong sektor na hawak naman ng GIS Government Service Insurance System. Ang mga manggagawa sa pribadong kumpanya ay nagbabayad sa SS habang ang mga kawani ng gobyerno naman ay SS. Ngunit alam natin na marami sa ating mga lolo at lola ang hindi nakapaghulog o nakapagtrabaho sa mga kumpanya o gobyerno na nagbibigay ng benepisyong ito. Para sa kanila, meron tayong social pension program na pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development, YAVE. Ang programang ito ay naglalayong mabigyan ng suporta ang mga nakatatandang wala o kulang sa kita. Ang Universal Social Pension Hike ay isang panukala na naglalayong taasan ang kasalukuyang halaga ng pensyon na natatanggap ng ating mga senior citizens. Kasalukuyan, ang Social Pension Program ay nagbibigay ng FEMCO bawat buwan sa mga kwalipikadong senior citizens na 6 na taong gulang pataas, indigent at walang anumang sapat na pinagkukunan ng sustento. Ang hamon ay ito, 500 ba ay sapat para sa pangaraw-araw na pangangailangan sa panahong pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo? Malinaw na hindi. Kaya naman may mga panukala na itaas ang halaga ng social pension. Ang isang halimbawa ng panukala ay ang pagtaas nito mula 5 hanggang 1,000 bawat buwan. May mga legislator din na nagmumungkahi na itaas ito hanggang 2,000 o higit pa. Ang layunin ay simple. Siguraduhin na ang ating mga nakatatanda ay may sapat na pera para sa kanilang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at iba pang gastusin. Bakit mahalaga ang pagtaas ng pensyon? Maraming dahilan kung bakit kailangan nating suportahan ang Universal Social Pension Hike. Una, ang pagtaas ito ng halaga ng mga bilihin. Hindi na kayang bumili ng simaw ng parehong dami ng pagkain o gamot na kaya nitong bilhin 10 taon na ang nakalilipas. Ang inflation o pagtaas ng presyo ay isang realidad na nakakaapekto sa lahat pero lalo na sa mga nakatira sa fixed income tulad ng mga pensyado. Pangalawa, ang pangmatagalang pangangailangan ng ating mga nakatatanda. Habang tumatanda tayo, dumarami ang mga gastusin para sa kalusugan at pangangalaga. Ang regular na check-up sa doktor,
mga gamot at iba pang serbisyong medical ay nagkakahalagang malaki. Kung ang pensyon ay hindi sapat para sa mga gastusin na ito, nasaan ang dignidad at kalidad ng buhay na dapat ay tinatamasa ng ating mga nakatatanda? Pangatlo, ang kontribusyon ng mga nakatatanda sa lipunan. Ang ating mga lolo at lola ay gumugol ng kanilang buong buhay sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa kanilang pamilya at komunidad. Ngayong panahon ng kanilang pagtanda, nararapat lamang na sila ay mabigyan ng tamang suporta at pagkilala. Habang isinusulong natin ang Universal Social Pension Height, mahalagang maintindihan din natin ang mga hamon na kinakaharap ng ating kasalukuyang sistema ng pensyon. Isa sa mga pinakamalaking hamon ay ang pagtaas ng populasyon ng mga nakatatanda sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang bilang ng mga senior citizens ay patuloy na tumataas at inaasahang aabot sa 0% ng kabuuang populasyon sa 2 at 25. Ito ay nangangahulugan ng mas maraming tao ang mangangailangan ng pensyon at mga serbisyo para sa nakatatanda. Bukod dito, ang kakulangan sa pondo ay isa ring malaking hamon. Ang mga ahensya tulad ng SEATES ay patuloy na naghahanap ng mga paraan para mapanatili ang kanilang katatagan sa pananalapi habang tinutugunan ang lumalaking pangangailangan ng mga miyembro nito. Ngunit sa kabila ng mga hamong ito, mayroong mga pagkakataon na dapat nating samantalahin. Ang pagtaas ng awareness sa kahalagahan ng pensyon ay nagdudulot ng mas maraming tao na nagiging interesado at aktibo sa kanilang plano sa pagtanda. Ang mga programang tulad ng Social Pension Program ay nagpapakita ng pangako ng gobyerno na alagaan ng ating mga nakatatanda. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang ilang mga praktikal na paraan kung paano ninyo mapapalakas ang inyong pensyon. Una, kung kayo ay kasalukuyang nagtatrabaho pa, siguraduhin niyong regular ang inyong kontribusyon sa RAYA o SIS. Ang bawat buwan na hindi kayo nakakapaghulog ay isang pagkakataon na nasasayang para mapataas ang inyong magiging pensyon sa hinaharap. Para naman sa mga retirado na alamin nyo ang lahat ng benepisyo na maaari ninyong makuha. Bukod sa regular na pensyon, merong mga additional benefits na maaaring available sa inyo tulad ng health insurance coverage at cash loans. Kung kwalipikado kayo sa Social Pension Program, tiyakin niyong naka-enroll kayo rito. Pumunta lamang sa inyong Local Office of Senior Citizens Affairs, OSCA, o sa Municipal Social Welfare Office para sa karagdagang impormasyon kung paano mag-apply. Mayroon ding mga diskwento at pribilehiyo na para sa mga senior citizens ayon sa Republic Act Sinalib at SIAPAT o ang Expanded Senior Citizens Act, kabilang dito ang 20% discount sa mga bilihin tulad ng pagkain, gamot at transportasyon. May exemption din sa YEE na nagpapababa pa lalo sa mga gastusin bilang karagdagan. Kung mayroon kayong kakayahan, magsimula kayo ng maliit na negosyo o sideline na angkop sa inyong kakayahan at si Nanay Gloria, isang 73 anyos na dating guro, ay nagsimula ng maliit na pagtuturo sa bahay. Sa halagang dalkada oras, nakakapagdag siya ng 2,000 kada linggo sa kanyang kita. Kwento ng mga tagumpay sa maayos na pamamahalaan ng pensyon. Nais kong ibahagi sa inyo ang ilang mga kwento ng tagumpay mula sa ating mga kababayan na matagumpay na napaaganda ang kanilang buhay sa pamamagitan ng matalinong paggamit ng kanilang pensyon. Si Mang Roberto 6 na taong gulang ay dating driver ng jeepney noong siya ay nagretiro. Ang kaniyang pensyon ay 3 kabamat may malamang kada buwan. Hindi sapat ito para sa kanyang mga pangangailangan at mga gamot para sa kanyang diabetes. Pero sa halip na manghinayang, gumawa siya ng paraan. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa pagmamaneho at nag-apply bilang part-time driver para sa isang pamilya sa kanilang subdivision. 3 beses sa isang linggo, nagmamaneho siya para sa pamilyang ito at kumikita ng karagdagang 4,000 kada buwan. Kasabay nito, masusi niyang binantayan ang kanyang gastusin at sinikap na makatipid sa bawat pagkakataon. Si Aling Marna naman, 72 taong gulang, ay isang dating tindera sa palengke. Sa kanyang edad, hindi na siya makapagtinda ng gulay. Pero naisip niya na pwede pa rin siyang makatulong sa kanyang komunidad. Ginamit niya ang kanyang social pension upang bumili ng mga material para sa paggawa ng mga bag na gawa sa recycled materials. Itinuro niya ito sa kanyang mga kapitbahay at ngayon mayroon na silang maliit na kooperatiba na nagbebenta ng mga bag na ito. Hindi lamang ito nakakatulong sa kapaligiran, nakapagbibigay